Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa nitong nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin, sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa lahat. Happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng birthday ngayong araw o ngayong linggo. Happy anniversary. O sa lahat ng anumang pinagpapasalamat natin sa Diyos. Sa nagdaang araw, sa mga susunod na araw, at sa ating mga pangarap at sa ating panalangin. Ang ating ebanghelyo ay tungkol din sa pasasalamat. Pasasalamat ng isang bulag na si Bartimeus nang siya'y bigyan ng himala ng Poong Jesus Nazareno nang siya'y naglalakbay at dumaan sa Jericho patungo sa Jerusalem. It was a wonderful meeting. It was a grace-filled encounter. Napakasarap ng pakiramdam ni Bartimeus. Napakasarap ng pakiramdam ng taong bulag. At nang dahil sa himala, siya'y nakakita. Ang ipinakitang pagkatao ni Bartimeus ay simbolo ng taong hindi nahihiyang humarap sa Diyos. Simbolo ng taong alam niya ang gusto niyang mangyari sa kaniyang sarili. Hindi siya napigilan ng mga taong sumasaway sa kaniyang manahimik ka, huwag kang maingay. Bagkus nilampasan niya ng kaniyang sigaw
ang gusto niyang mangyari. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Hindi niya nakikita si Jesus. Narinig lang. At sa kaniyang pandinig, doon nakita ang kaniyang pananampalataya. Daraan ang anak ng Diyos. Daraan ang anak ni David. Hindi ko siya kita. Wala akong alam sa kanya. Pero dahil sa kaniyang pananampalataya, hindi siya nahiyang sumigaw at kaniyang nilakasan pa sa ikalawang pagkakataon ang nais niyang mangyari sa kanya. Kaya si Jesus ay lumapit sa kanya at pinalapit naman ang bulag na ito at tinanong ni Jesus, "What do you want me to do to you?" Ano ang gusto mong mangyari? Napakasimple ng kaniyang sagot. Gusto ko po sanang makakita. At dahil sa kaniyang pananampalataya, ito ay nabigyan ng katotohanan. Ang ganda. Kung hindi ka natatouch doon sa encounter nila, kulang ang ating pananampalataya. Si Bartimaeus is physically blind, pero hindi siya spiritually blind. Sa kaniyang pananampalataya, nakilala niya si Jesus kahit wala siyang nakikita. Kahit walang pwedeng magsabi sa kanya. Pero dahil sa kaniyang pananampalatayang nagpagaling sa kanya, natupad kung ano ang kaniyang kailangan. Straight forward. Gusto ko pong makakita. I want to see. At hindi siya nabigo. Ano po yung gustong sabihin sa atin ng Ebanghelyo? Only Bartimaeus can understand the faith with Jesus. Yung encounter niya kay Jesus Nazareno, siya lamang ang nakakaalam. Pero dahil sa kaniyang biyayang natanggap, siya'y nagpasalamat sa Diyos at sumunod sa Kanya. Spiritually insightful. Physically blind, but spiritually rich in God's grace. Anong sinasabi sa atin ngayon ng Ebanghelyo? Hindi tayo physically blind. Nakikita niyo ko. Nakikita niyo ang lahat ng mga intensyong tumatakbo dito sa ating TV. Nakikita niyo ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Hindi tayo bulag. Tayo'y physically nakakakita. Anong problema? Minsan, mas nakadarama pa ang bulag sa katotohanan ng buhay. Tingnan nyo yung bulag,
mas sensitive sa paligid kesa sa mga nakakakita. Ang imahe ni Bartimeus na bulag ay nagsasalita sa ating lahat na sana'y makakita tayo in the eyes of faith. Makita natin ang katotohanan sa pamamagitan ng panampalataya sa Diyos. Sayang ang ating mga mata kung hindi natin gagamitin upang makita ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Sayang ang ating paningin kung ito man ay hindi makatulong dumama ng iba. Sayang ang sense of sight kung wala tayong nakikitang maganda na ibinibigay ng Diyos sa atin. After all, baka tayo'y spiritually blind. Si Santa Isabel ng Ungria, Saint Elizabeth of Hungary, ay hindi na natiling bulag. Sa kabila ng kaniyang pagiging prinsesa, sa kabila ng kaniyang pagiging mayaman, iniwanan niya ang lahat ng ito at nagsuot ng abito ng Pransiskano at namuhay ng mahirap kasama ng mga mahihirap. Hindi siya nananatiling bulag sa pangangailangan ng iba. Ibinigay niya ang kaniyang puso, kaluluwa, ang sariling yaman at lakas para sa mga nangangailangan. Hindi siya bulag sa hinihingi ng pagkakataon. Tayo rin po, we are being encouraged by the gospel to see the truth in the light of faith. Nagbubulag-bulagan kasi tayo mas madalas kesa sa totoong nakikita. Hayaan nating makita natin ang pagmamahal ng Diyos at ang kaniyang patuloy na biyaya sa mga taong sumasampalataya. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal.